Hello guys, welcome back to my channel. Ang pag-usapan po natin ngayon ay recap lang po ito sa ating mga content. Alam nyo naman kung palagi po kayong nagsubaybay sa aking bagong upload video. Ating video ngayon ay patungkol lang din po ulit ito sa mga na-content ko. Ito po yung comparison between deep well pump at shallow well pump. Okay? So, mayroon po akong ipapakita sa inyo guys na isang koneksyon na kung saan ito po dati ay koneksyon ng deep well pump, tapos ni-revise ko sa koneksyon ng shallow well pump. But before we can start, intro po muna tayo, okay? Hello guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Ito na po yun guys. Bali, yung isa na yan is deep well pump po ito. Tingnan po natin kung ilang horsepower po ito. 1 horsepower po ito. Tingnan nyo naman guys kung anong difference talaga sa deep well pump at ito naman ang shallow well pump. Dito guys, kaya tinatawag itong deep well pump dahil dito sa kanyang suction. Suction pipe nito is tatlong 6 meters. Ito po yung priming flag, pero mas okay na mayroon dito nyo lalagyan. Once na mag-start tayo dito na magpaandar, bago muna natin paganahin itong ating deep well pump, ay kailangan nating buksan dito para lagyan ng tubig. Yan po yung pagpa-prime bago natin paandarin. Once na maglagay po kayo ng tubig dito, ay hindi na po puno-puno, pupunta lahat dito sa ibaba or sa inyong source. Ang ibig sabihin po niyan ay sira ang foot valve dyan sa dulo ng inyong suction pipe. Yan po yung unang manotice nyo kapag sira ang foot valve or may singaw ang ating suction pipe. Kaya once na paganahin nyo yan, hindi po siya nakakahigop man, pero konti lang ang tubig, hindi as in malakas. Although ano pa ito guys, gumagana pa talaga itong motor pump, condition pa po yan, pero cause talaga niya number 1 is sira ang foot valve or napunit ang kanyang sapatilya. So ngayon, sabi ko naman sa may-ari na habang inaantay natin ang maghugot dyan sa suction pipe na yan, mayroon naman po silang extra na isang shallow well pump. Yan po muna ang pinapagana ko. Source niyan is galing sa Nawasa. Yan. Dito muna tayo sa shallow well pump. Ang shallow well pump guys, tingnan nyo, isa lang talaga ang kanyang suction pipe niyan. While sa deep well pump, dalawa ang butas niyan sa likod niyan. Ito po yung priming plug niya, pero gumawa ako ng priming bull valve para mas madali na i-access kung kailangan mong maglagay ng tubig para bago pa na rin itong motor pump na yan. Naglagay na rin ako dito ng check valve just in case kung mag troubleshoot tayo dito sa ating pressure tank, buksan natin itong ating union ay hindi po masasayang ang tubig. Yan po yung purpose niyan. Either kung baklasin natin itong ating shallow well pump, madali lang dahil mayroon tayong nilagay na union, patinte. Yung connection dyan sa deep well pump na wiring, dinala ko dito sa shallow well pump. Yan po yung ginagamit ko. Yan, ito guys, sa mga hindi pa po talaga alam ito kung ano ang gagawin nyo once na magpatay-sindi ang inyong motor pump, or gusto nyo matuto na mag-ayos ng pressure switch, is yung dalawa na nasa gitna, yan
Tsaka ito, yan po yung galing sa motor pump. Diyan po ikakabit nyo yung wiring galing sa motor pump yan o. Tapos itong sa gilid naman, yan, tsaka ito, yan po yung galing po yan sa circuit breaker natin. Dalawang spring. Itong maliit na ito ay for cut on. Kung gusto natin na aandar ang ating motor pump kapag nasa 20 PSI, ito po yung i-adjust natin. Kapag mag-cut off naman, ibig sabihin pag mag-cut off gusto nyong patigilin ang inyong motor pump sa 50 PSI, ay dito po kayo mag-a-adjust sa malaki na spring. Ikutin nyo lang yan. Ayan po yung purpose nyan kapag conventional tank kayo. Pwede nyo po iikutin lang dyan sa inyong pressure switch ang function sa inyong pressure sa inyong motor pump dito sa loob ng inyong pressure tank. Gusto nyong palakasin, yan po yung purpose dyan. Take note din guys, kapag hindi pa po kayo as in marunong tumiming dyan, huwag nyo na pong gagalawin yan dahil maaari lang pong masisira itong ating motor pump sa kakaandar kapag hindi nyo po matiming ang pag-ikot nitong mga spring na ito. Dahil dalawa po ang butas nitong motor pump na ito, kaya tinatawag itong deep wheel pump. Samantala dito sa isa naman, kaya tinatawag po ito na shallow well pump dahil isa lang po ang kanyang intake pipe or inlet. Yan lang po. Hindi nyo po kasi makikita ito dahil mayroon po itong casing adapter. Kapag babaklasin natin itong casing adapter nya, dalawa po ang butas nito. Ang isa namang butas ito sa baba for ejector. Ang function ng ejector is siya po yung lift up ng pressure para itulak ang tubig. Dalawa kasi ang klase nitong paglagay ng suction pipe. Ito is casing adapter ito, kaya isa lang ang nilalagay na suction pipe. Tapos sa dulo, ito po yung single packer ejector. Sa mga previous video po guys, makikita nyo ang difference sa single packer ejector at sa twin 2 pipe system na motor pump. Okay, itong pressure tank na ito is 42 gallons po yan. Nagsusupply po ito sa ganito kalaki na bahay. Ang laki ng bahay nito guys. Mayroon pa po sila itong guest house, pero kayang-kaya itong supplyan ang 42 gallons. Mayroon pa po silang mga sasakyan. Ginagamit pa din ito sa pag car wash, pero okay lang din. Hindi naman siya nag-trouble. Kung ako ang papiliin, mas maganda talaga ang conventional tank kaysa bladder tank. Ang bladder tank po kasi kunting bawas lang ng tubig or hangin ay umandar na kaagad itong ating mga motor pump. Lalo na pag susuplayan sa iyong tubig ay laundry, mga laundry at saka car wash. Wag na wag po kayong mag-install ng bladder tank. Magasta sa kuryente po yan. Ang masuggest ko po sa inyo ay ganitong uri na tangke or pressure tank, conventional tank. Yan po yung the best. Ano lang kasi nito, disadvantage kapag bumili po kayo ng pressure tank na manipis. Pipiliin nyo po yung mga quality na pressure tank. Ilagay ko po ang link dyan sa aking TikTok account sa description box. Bisitahin nyo para makapagpili po kayo ng mga magagandang pressure tank. Po yung circuit breaker guys sa ating motor pump, i-on ko para pakita ko sa inyo kung paano ipagaganahin yun. Narinig nyo guys, ito po yung umandar, ito po yung gate valve. Dapat palagi po itong naka on once na papaganahin po natin ito. Kakarga po yan. Diba nag-automatic shut off ang ating motor pump dahil dito sa ating pressure switch. At ito na ang isa pang pinaka-importante, kailangan may drain gate valve ang inyong
pressure tank. Try natin i-open guys. Oh. Oh. Ayan. Okay.